Inutusan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na atakihin ang Iran. Sa ulat sa bansa, inilatag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang mga dahilan ng posibleng digmaan laban sa Islamikong Republika. Diretsahang sinabi ni Trump na sa loob ng 47 taon, ang rehimen ng Iran at ang mga tauhan nito ay nagpalaganap ng terorismo at galit. Pumatay ng libu-libong tao sa rehiyon, kabilang ang mga sundalong Amerikano at hindi bababa sa 32,000 sibilyan noong mga protesta na sumiklab noong katapusan ng Disyembre. Ayon sa kanya, dumating na ang panahon para wakasan ang rehimeng ito. Ngunit binanggit din ni Donald Trump ang isang bagay na tiyak na makakapagpabago ng isip ng mga nagdududa sa loob ng Estados Unidos pabor sa pagsalakay sa Iran. Sa pananaw ng estratehiyang politikal, ito ay protesta at panawagan sa publiko na maghanda sa ganitong digmaan. Hindi inaasahan, sinabi ni Trump na ang rehimeng Ayatollah ng Iran ay nakabuo ng mga ballistic missile na nagbabanta sa Europa at sa mga base ng Amerika sa rehiyon. At ang pinakamahalaga, hayagang sinabi ni Trump na nakuha na ng Iran ang mga intercontinental ballistic missile na, ayon sa kanya, ay malapit nang umabot sa Estados Unidos. Kaya dapat mauna ang Amerika sa pag-atake. At ito na ang argumento na ginagamit para tuluyang kumbinsihin ang publiko na tama ang pagsisimula ng digmaan. Dahil nagsimula ng maging banta ang Iran mismo sa mga Amerikano sa kanilang sariling lupa. Kaya, ayan na. Nagbigay rin ng closed-door briefing tungkol sa Iran si kalihim ng Estado ng Amerika Marco Rubio sa mga kongresista at senador sa parehong araw. Nagpadala ang militar ng Amerika ng bagong batch ng eroplanong pandigma sa gitnang silangan. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito, pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balitang agad naming natatanggap. Kaya, sa kanyang mensahe tungkol sa kalagayan ng bansa, sinabi ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump na mas gusto niya siyempre ang diplomatikong solusyon sa krisis sa Iran. Pero sa parehong oras ay inilatag niya ang mga argumento pabor sa digmaan laban sa Islamikong Republika. Kapansin-pansin na hindi masyadong nagtagal si Trump sa pagtuon sa Iran, pero nagbigay siya ng mga pahayag na lubos na nagpapahina sa posisyon ng mga tumututol pa rin sa pag-atake sa Iran. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na detalyadong inilatag ni Trump ang mga dahilan kung bakit niya isinasaalang-alang ang posibilidad ng pagsisimula ng kampanyang militar laban sa Iran. Sa pananaw ng isang political strategist, ang talumpati ni Donald Trump ay klasikong simula ng mga pagsisikap. Pagbawi ng tsismis mula sa lugar, bigat ng takdang panahon at grown up. UG. Pero, gaya ng alam ninyo, walang ibang mas nakakapagbuklod sa lipunan kundi ang isang panlabas na banta. Ang talumpati ni Donald Trump sa Kongreso ay nagpataas ng posibilidad. Ang pulong ni Jared Kushner at Stephen Witkoff kasama si Ministro Abbas Araghchi ng Iran sa Geneva sa Huwebes ay posibleng huling tsansa para sa diplomatikong tagumpay at maiwasan ang digmaan. Sa kanyang talumpati, inilatag ni Trump ang ilang dahilan ng kasalukuyang krisis sa Iran at sinabi na sa loob ng 47 taon, ang rehimen ng Ayatollah ng Iran at ang kanilang mga tauhan ay nagpalaganap ng terorismo at galit. Pumatay ng libu-libong tao sa rehiyon, kabilang ang mga sundalong Amerikano at hindi bababa sa 32,000 sibilyan noong mga protesta na sumiklab noong Disyembre ng nakaraang taon. Nakakatakot pakinggan pero maaaring mukhang malayong problema ito para sa ilang mga Amerikano. Kaya agad na idinagdag ni Trump na nakagawa na ang rehimen ng Iran ng mga ballistic missile na nagbabanta sa Europa at sa mga base ng Amerika sa rehiyon. At para tapusin ang sitwasyong ito, ang pinakamahalaga, ayon kay Trump, kasalukuyang gumagawa ang mga Iranian ng intercontinental ballistic missiles na malapit nang umabot sa Estados Unidos ng Amerika, kaya kailangan silang maunahan at tamaan muna. Bagaman ayon sa intelligence ng Amerika, gumagawa nga ang Iran ng mga missile. Aabutin pa ng hindi bababa sa 1 dekada
bago nila maabot ang Amerika na nasa 10,000 kilometro ang layo. Pero ang mahalaga, sa tingin ko ay naintindihan ninyo na ang layunin ay iparinig sa lipunang Amerikano ang isang panlabas na banta at iyon ang ginawa ni Trump. Kapansin-pansin na ang pinakaseryosong pahayag ni Trump ay ang pagsasabing sinusubukan ng Iran na buhayin muli ang kanilang programa sa paggawa ng sandatang nuklear. Naayon din sa kanya ay nawasak noong 12 araw na digmaan sa pamumuno ng Israel noong Hunyo ng nakaraang taon. Medyo naghahanap lang ako ng mali, pero sabi ni Trump, kami raw ang sumira nito at sila naman ang bumubuhay muli. Nakikipag-usap kami sa mga Iranian na gustong magkaroon ng kasunduan, pero hindi pa namin naririnig ang mahahalagang salita. Hindi kami kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear. Mas gusto kong lutasin ito sa diplomatikong paraan, pero tiyak, hindi ko papayagan ang Estado na pangunahing taga-suporta ng terorismo na magkaroon ng sandatang nuklear. At walang bansa ang dapat magduda sa determinasyon ng Amerika. Dito lumalabas ang pinakamahalagang punto. Si Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, ay nagbigay ng bihirang briefing sa mga pangunahing mambabatas ng Kongreso tungkol sa Iran. Ilang oras bago ang talumpati ng Amerikanong Pangulo na si Trump sa Kongreso tungkol sa kalagayan ng bansa, sinabi niya na hindi kailanman papayagan ang Tehran na makapag-develop ng sandatang nuklear. Nagsagawa si Marco Rubio ng closed-door meeting kasama ang Gang of Eight na binubuo ng mga matataas na opisyal mula sa parehong partido sa kapulungan ng mga kinatawan at Senado. Kasama rin dito ang mga pinuno at matataas na miyembro ng mga komite sa intelihensya ng kapulungan at Senado. Ang grupong ito ng 8 ang tumatanggap mula sa White House ng impormasyon sa mga lihim na usaping intelihensya, kabilang ang paghahanda para sa malalaking aksyong militar. Si Marco Rubio, huling nagbigay ng pampublikong impormasyon sa parehong grupo noong simula ng Enero nang sinimulan ng US ang operasyon para dakpin si Nicolas Maduro sa Venezuela. Lihim ang detalye ng ulat ni Marco Rubio sa mga kongresista at senador. Paglabas ng briefing, sinabi ni Chuck Schumer, lider ng demokratikong minorya sa Senado, seryoso ito at dapat ipaliwanag ng administrasyon ang kanilang posisyon sa sambayanang Amerikano. Magbabahagi rin ako ng sipi mula kay Jim Himes, isang demokratiko na kasama rin sa pagpupulong kay Marco Rubio, at agad niyang sinabi, ako ay labis na nababahala. Ang mga digmaan sa gitnang silangan ay hindi nakakatulong sa mga presidente o bansa at wala kaming narinig na matibay na dahilan kung bakit ngayon ang tamang panahon para magsimula ng panibagong digmaan doon. Ipinapakita ng mga pahayag ng mga kongresista at senador matapos ang closed-door meeting kay Marco Rubio ukol sa Iran na handa si Trump sa malaking digmaan at inihahanda niya ang Kongreso. Gaya ng mga pahayag ni Trump sa Kongreso, tila inihahanda niya ang mga Amerikano para dito. Bukod sa mga salita, may nakikita rin tayong aksyon. Nagpadala ang Estados Unidos ng mahigit 150 eroplanong militar sa mga base sa gitnang silangan at Europa sa loob ng 1 linggo. Ayon sa mga eksperto, mas malaki ang deployment na ito kaysa sa paghahanda para sa mga pag-atake sa nuclear program ng Iran noong Hunyo ng nakaraang taon. Ang daming puwersang nakaposisyon ay nagpapakitang kayang sundin ng mga sundalo ang anumang utos ni Pangulong Trump, mula matagalang kampanya hanggang tiyak o limitadong pag-atake. At gaya ng binanggit ng Washington Post, higit sa kalahati ng mga inilipat na eroplano ay lumapag sa mga base sa silangang Europa na wala sa abot ng karamihan sa mga misail ng Iran. Pinapayagan nito ang Estados Unidos na maglagay ng kagamitan at tauhan ng hindi nagiging target ng Tehran. Ang pangunahing himpilan ay naging Muwafaq Salti Air Base sa Jordan. Sa satellite images noong Pebrero, 21 kitang may mahigit 60 eroplanong pandigma, kabilang ang mahigit 10 F-35 fighter jet. Bukod pa rito, nasa rehiyon din ang 2 aircraft carrier, USS Abraham Lincoln sa baybayin ng Oman at USS Gerald Ford malapit sa Belarus. Sakay ng mga ito ay may mga destroyer na may dalang 12 Tomahawk cruise missiles na ginamit para sa mga pag-atake sa mga nuclear na target ng Iran noong Hunyo. Nagpadala rin ang Estados Unidos sa gitnang silangan at Europa ng higit sa 1/4 ng kanilang aktibong fleet ng mga E-3G Sentry na eroplano para sa malayuang radar detection. Sa mga base sa Europa, napansin din ang mga F-22 Raptor at F-16 na mga fighter jet.
Sa mga susunod na araw, malalaman kung si Trump ay talagang naghahanda sa digmaan o nananakot lang. At kung Tehran ang unang magpapakita ng kahandaang makipagkompromiso. Dito ko tatapusin ang usapan. Ilagay ang inyong opinyon at mga conclusion sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang i-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o paid subscription gamit ang mga link, detalye sa description o QR code sa inyong screen. Maraming salamat sa anumang suporta ninyo. Hanggang dito na lang, mag-ingat kayo, paalam sa lahat.